Isang araw, yakap-yakap ng pusa ang isang sisiw at buong lambing itong nililinis. Ngunit napansin ito ng dalawang manok, ang inang manok at ang amang manok. Nagtaka sila, bakit parang ina ang pusa sa aming mga anak? Ang pusa ay tahimik lang, wala siyang masamang intensyon. Buong puso niyang inaalagaan ang mga sisiw. Ang inang manok ay nalilito. Bakit hindi na ako kinikilala ng sarili kong mga anak? Ang amang manok ay galit na galit. Tila gusto niyang saktan ng pusa. Sinugod nila ang pusa at tinanong, "Ano bang pakay mo? Bakit mo inangkin ang aming mga anak?" Ngunit walang maisagot ang pusa. Hindi niya rin alam kung paano siya naging ina ng mga sisiw. Ang totoo, ang amo ang nag-utos. Dahil palaging wala ang magulang ng mga sisiw, iniwan ng amo ang paglimlim sa pusa. Nang mapisa ang itlog, ang mga sisiw, unang nakita ang pusa. At mula noon, inakala nilang siya ang tunay na ina. Mas nakakagulat pa, ang pusa ay naging maalaga, masipag at mapagkalinga. Nililinis ang mga sisiw, yakap habang natutulog, tulad ng isang tunay na ina. Ang dalawang manok ay natakot. Baka kainin ng pusa ang kanilang mga anak, kaya palagi silang nakabantay. Ang pusa naman, mula sa tahimik na buhay, ay naging bantay sarado. Nagkagulo. Nagalit ang mag-asawang manok, pero isang araw, may dumating na kapitbahay. Sinabi niya ang totoo. Ang amo ang may pakana at ang pusa ay walang ibang nais kundi mag-alaga. Pagkaraan ng lahat, naunawaan ng mga manok ang malasakit ng pusa. Hindi siya masama. Ina rin siya. Kahit sa di inaasahang paraan. Minsan, ang totoong ina ay hindi sa dugo na susukat kundi sa puso.